Lakers agad naramdaman ang buhay na walang LeBron. Stephen Curry naging unang active player na naging GM ng basketball team. At GP2 naging GP3 nang dahil sa mainit na tres. Pinangunahan ang Warriors sa panalo. Ang pinakamalaking pag-asa ng Lakers para sa playoffs ay nananatiling isang 40 anyos na alamat ng basketball. Pero alam naman nating lahat na mas higit pa ron si LeBron James. Parang bumalik lang siya sa edad na 25. Pero isang bagay ang natutunan natin tungkol sa Lakers. Sa totoo lang, sila ay isang two-man show. Nakasalalay ito kay James, Luka Doncic at kung sino pa mang makakakuha ng mainit na kamay. Kadalasan, kailangan ng LA ng dalawa pang whoever else upang manalo. Matapang silang lumaban laban sa Nets sa kanilang home court kahit wala si James na inaasahang mawawala sa natitirang bahagi ng linggong ito at posibleng mas matagal pa dahil sa groin injury. Wala rin ang injured forward na si Rui Hachimura, kaya't kahit papaano, maiintindihan na lumaban sila ngunit sa huli ay nabigo sa Brooklyn nitong araw. Kumuha si Doncic ng 25 puntos, 12 rebounds at 12 assists, ngunit nag-shoot lamang ng 8 sa 26 mula sa field. Si Gabe Vincent ang aktwal na nanguna sa LA na may 24 na puntos at ang kanyang standout performance ang nagpanatili sa laro na dikit. Ang rookie guard na si Dalton Neck ay nagdagdag ng 19 na puntos sa marahil kanyang pinakamagandang laro mula nang matrade sa Hornets at pagkatapos ay bumalik muli sa Lakers sa loob lamang ng ilang araw. Si Austin Reeves, na kadalasang ikatlong pinakamalaking banta ng Lakers, ay nagtala ng 17 puntos at 10 assists. Pero kung tapat tayo, ang isang starting five na binubuo ng mga nabanggit kasama ang waiver wire pickup na si Alex Len ay hindi mananalo ng maraming road games sa liga. Marahil, ni sa home court ay mahihirapan silang manalo. Dahil dito natalo ang Lakers sa kanilang ikalawang sunod na laro matapos ang 8 sunod na panalo na nag-angat sa kanila sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Posible silang bumaba sa ika-4 na pwesto bago matapos ang araw depende sa resulta ng laban ng Grizzlies kontra Phoenix Suns. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Doncic kay James na huwag madaliin ang pagbabalik mula sa injury. Isang kapuri-puring hakbang iyon. Pero maging totoo tayo, nang walang James malamang ay play-in team lang ang Lakers. Pero kasama siya, kahit sa edad na ito, nananatiling posible ang lahat. Alam na siguro ng Lakers ang katotohanan iyon. Kung hindi pa, ngayon sigurado na sila. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang guard ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay patuloy na dinaragdagan ang kanyang resume. Bagamat mananatili siya sa paglalaro, ang 4 na beses na kampiyon sa NBA ay magkakaroon din ng bagong tungkulin sa kanyang alma mater, ang Davidson College. Siya ay sasali sa Wildcats bilang Assistant General Manager ayon sa anunsyo ng paaralan nitong Lunes. Siya ay babalik upang tumulong sa muling pagpapalakas ng mid-major program na nahirapang makapasok sa NCAA tournament mula nang siya ay maglaro roon. Ang Davidson, na huling lumahok sa NCAA noong 2022, ay nasa ilalim ng Atlantic 10 Conference standings sa nakalipas na 3 season sa ilalim ng pamamahala ni Matt McKillop, anak ng longtime Wildcats coach na si Bob McKillop. Sa pagtanggap ng posisyong ito, si Curry ang magiging unang aktibong profesional na player na magkakaroon din ng administratibong papel sa isang team ng NCAA. Ayon kay Charania, gagabayan ni Curry ang parehong men's at women's basketball teams ng paaralan at makikipagtulungan kay Davidson GM Austin Bunce. Si Bunce ay dating nagtrabaho para sa Under Armour na naging sponsor ni Curry mula pa noong 2013 bilang bahagi ng Global Sports Marketing Team. Si Stephen Curry at ang kanyang asawa, kasama ang iba pang mga taga-suporta ng Davidson, ay magtatatag din ng isang 800 na pondo para sa parehong men's at women's basketball programs ayon kay Charania. Isa sa mga taga-suportang ito, si Matt Berman, ay sasali rin sa paaralan bilang assistant GM. Matapos hindi gaanong mapansin ng malalaking programa, nag-aral si Curry sa Davidson noong 2007 at mabilis na naging isang pambihirang player. Kasama si head coach Bob McKillop, pinangunahan niya ang Wildcats sa isang Elite 8 appearance noong 2008, ang pangatlo sa kasaysayan ng programa. Noong 2009, bumalik si Curry para sa kanyang junior season at natapos ang taon bilang NCAA scoring champion bago tuluyang nagdeklara para sa NBA draft.
Bumalik si Curry sa Davidson noong 2022 upang tapusin ang kanyang degree sa sociology. Matapos makumpleto ang kinakailangang kurso, ni-retire ng Wildcats ang kanyang jersey number 30 sa parehong taon, ang unang numerong ni-retire sa kasaysayan ng programa. 6 na iba pang players ang may retired jerseys, ngunit ang kanilang mga numero ay maaari pa ring gamitin. Matapos umalis ni Curry patungong NBA, pinamunuan ni Bob McKillop ang Wildcats sa 5 sunod na NCAA tournament appearances, ngunit hindi na muling nakalagpas sa unang round. Nagretiro siya noong 2022, ang parehong taon kung kailan ni-retire ang jersey ni Curry, at pinalitan siya ng kanyang anak na si Matt na naging assistant coach ng team mula pa noong 2008. Gayunpaman, nahirapan ang Wildcats sa ilalim ng pamamahala ni Matt McKillop. Sa nakalipas na 3 season, nagkaroon ng Davidson ng losing record sa A10 Conference. Ngayong season na may 16-15 overall record, ang tanging winning season ng team mula nang siya ay naging head coach. Ngayon, umaasa ang Davidson at si McKillop na matutulungan sila ni Curry na muling buhayin ang team. Hindi pa malinaw kung paano pagsasabayin ng All-Star Guard ang kanyang administratibong trabaho sa North Carolina habang aktibo pa rin sa NBA, ngunit malamang natutulong siya sa recruiting at team building, mga bagay na karaniwang nangyayari sa off-season ng NBA. Speaking of Warriors, nitong araw lang sa Chase Center ipinakita ng Warriors kung gaano kahalaga ang bawat quarter sa isang laro. Sa first half, nilaro nila ang isang mahusay na two-way basketball laban sa Portland Trail Blazers at nagtamo ng 19 na kalamangan. Ngunit bumagal ang kanilang laro sa ikatlong quarter kung saan natalo sila sa kalamangan na 11. Sa huli parehong nagtala ng 28 puntos ang dalawang team sa huling quarter at napanatili ng Warriors ang kanilang lead upang manalo. Sa halip na si Steph Curry, si Gary Payton ang naging bida ng araw. Laban sa kanyang former team, nagpakitang gilas siya mula sa 3-point range, nagpakita ng matinding depensa at nagpakawala ng isang electrifying dunk. Mula sa bench, nagtala siya ng career high na 26 na puntos sa 11 sa 16 na shooting kabilang ang 4 na tres. Ang kanyang first 20-point game mula pa noong 2021 ay nakatulong upang itulak ang Warriors sa tagumpay. Si Stephen Curry ay nagtala ng 24 na puntos at kinulang ng 2 tres upang maabot ang 4,000 3-point made sa kanyang career. Nagkaroon din ng laban sa pagitan ng dalawang rookie centers, ang number 7 overall pick na si Donovan Clingan at ang number 52 pick na si Quinten Post. Ipinakita ni Clingan kung bakit siya naging isang highly touted prospect. Agad na binlock ang 2 shot ni Post sa opening minutes. Gayunpaman, ipinakita rin ni Post ang kanyang husay sa perimeter shooting at depensa, nagtala ng 1 tres at umabot sa career high na 3 blocks sa loob ng kanyang unang 10 minuto ng laro. Sa kabuuan ng laban, nagtala si Post ng 11 punto, 7 rebound at 4 na blocks, ngunit may negative 2 sa plus and minus rating sa loob ng 25 minuto ng laro. Samantala, si Clingan ay may 15 puntos, 9 na rebounds at 6 na assists, may parehong 4 na blocks ngunit may plus 4 sa kanyang 32 minutong paglalaro. Sa huli, ang matibay na first half ng laro para sa Warriors ang naging pundasyon ng kanilang panalo at ang mainit na performance ni Payton ang nagbigay sa kanila ng dagdag na lakas para masigurado ang tagumpay. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?